Mahilig ka din ba sa tuyo pero ayaw mo yung matinik at ayaw mong nagpiprito araw-araw? Tara, mag-imbak tayo at pwede na nating kainin ang tinik at hindi na rin mababahuan ang ating kapitbahay. Hello ka umami, ituturo ko naman po sa inyo kung paano ko ginagawa ang gourmet tuyo na dati kong pinagkakakitaan dito sa Thailand. Magprito tayo ng 2 kilong tuyo. Ang tuyo po nila dito sa Thailand ay wala ng ulo at tiyan. Kaya naman, kapag piprituhin natin ay hindi na masyadong makalat. Kaya kung gagawin nyo po ito at gamit ang ating tuyo ay guntingin nyo na lang po muna ang ulo at ang tiyan. Ipiprito po natin ito sa mahinang apoy, 5 minutes each side. Kailangan medyo nakalubog yung ating mga tuyo at papakrispihin po natin o tutustahin. Pero wag nyo naman pong sunugin. Naprito ko na lahat, pinalamig ko lamang kaunti. Nag-gloves ako para matanggal natin yung kaliskis o balat ng tuyo. Kapag tostado ay madali na lang natin matatanggal yung mga kaliskis. At ganyan po dapat yung itsura. Hindi na po natin ito kailangang himayin o tanggalin yung mga tinik. Dahil pati tinik, siguradong pwede nating kainin. Pagkatapos kong balatan lahat ay iset aside muna natin dahil ihahanda naman natin yung ating oil na ipangbababad sa ating tuyo. Kung nanonood pa rin po kayo hanggang ngayon, paki-comment naman mamaya kung taga saan po kayo para naman malaman ko kung saan makakaabot ang video na ito. Meron akong maraming bawang. Sa paglalagay ng bawang ay depende na po sa inyo kung gaano karami. Ang mahalaga ay meron. Ako po kasi mahilig sa bawang at inuulam ko talaga yan. Hiniwa ko lang ng katamtamang nipis at magpapainit na tayo ng mantika. 1 litrong olive oil ang aking ginamit pero hindi ko po nailagay lahat. Pinainit lang natin ito sa medium fire. Sa pagpapainit po o pagluluto ng olive oil, huwag nating lalakasan ang apoy dahil marami akong nababasa na hindi daw tama or hindi daw pwedeng sobrang init ng temperature ng olive oil. Parang nasisira po yata. Naghanda naman ako ng carrot. Nilagyan ko lang ng design at in-slice ng ganito kaninipis. Nung medyo bumango na yung bawang, naglagay ako ng laurel at paminta. Hinalo-halo ko lang hanggang sa medyo mag-brown yung ating bawang, kaya isinunod ko na yung ating carrots. Yung apoy natin ay medium pa rin, wag po nating lalakasan kahit na naglagay na tayo ng mga gulay. Hinahalo-halo ko lang para naman pantay ang pagkakaluto at nung medyo maluto na yung ating carrot, inilagay ko na rin itong olives. Tinanggal ko lang yung tubig na pinagbabaran, hindi na natin iyon kailangang isama. Kaya kailangan i-drain po muna natin. Naglagay din ako ng maraming sili dahil mahilig ako sa maanghang. At nakuha na natin yung bango ng laurel kaya tatanggalin na natin. Naglagay naman ako ng kalahating kutsarita ng asin at 2 kutsara ng asukal. Sinundan ko naman ng mga 2 kutsara ng suka. Yun po yung magiging preservative natin sa ating ginagawa at pambalanse sa lasa. Pinakuluan ko lang kaunti hanggang sa ma-dissolve yung asin at asukal at pwede na ang ating oil solution. Tinanggal ko na sa apoy at pinalamig ng kaunti. Inilagay ko na yung ating mga tuyo sa garapon, kalahati lang muna. At lalagyan ko naman o papatungan ng kalahati ng mga gulay sa ating oil. And take note po, you can use any kind of jar basta may takip na mahigpit o selyado. Ito lang naman ay pangkain namin dito sa bahay, pang-stock lang. Kaya naman sa malaking jar ko na nilagay para minsanan. Pero yung ibinibenta ko po noon ay sa maliliit na jar lang. Layer by layer ko po siyang nilagay to make sure naman na hindi ko muna maubos lahat yung tuyo o kaya nung gulay para pantay pa rin. At gusto kong ma-make sure na makakalubog lahat yung ating mga tuyo sa mantika. Inilagay ko na yung mantika at saktong-sakto lang naman yung pagkakatansya natin, nakalubog naman yung oil. So kahit na anong gamitin yung lagayan, make sure lang po na nakalubog yung ating tuyo. Pinalamig ko lang muna ng husto yung wala ng init bago ko tinakpan. And pwede na natin itong iimbak. So, bahala na kayo kung ilalagay nyo po sa ref. Ako hindi na dahil mabilis lang po namin itong mauubos. Kinagabihan ko ito ginawa o ibinabad. Kaya ito na yung aking breakfast kinabukasan. Tikman natin kung kamusta naman ang lasa at kung makakain ba talaga natin yung tinik ng tuyo. Diba? Ang laki ng ating gourmet tuyo. Napakasarap nito sa mainit na kanin. At masarap isabaw yung mantika plus sili. At meron tayong aloe vera juice.
That's it. Kain pati buto. Crispy pa rin po siya. Yan o. Crispy ang tinik at ang tuyo. Hindi po siya ganun kaalat. Magsili tayo. Sarap. Magasto lang po ito dahil nga hindi maalat katulad ng tuyo natin. Crispy. Kaya ganun po ang gawin nyo. Pa-crispyhin nyo yung tuyo para kahit hindi nyo nahimayin kapag i-gourmet nyo na. Bawang. Tsaka kahit isabaw mo po yung mantika niya, hindi nakakaumay. Ang sarap. Na mabango. Sarap. Parang di ako nakapagdaldal. Dati po, nung wala pang Mommy Will in Thailand, ang hanap ko po dito sa Thailand, hanap buhay ko po dito sa Thailand ay pagtitinda ng mga ganito. Mga gourmet products na sarili kong gawa, ibinibenta ko sa ating mga kababayan dito sa Thailand. At mabenta naman siya. Madami tayong naging suki. At ang tuyo ko pa po noon ay galing sa Pilipinas dahil wala akong alam na bilihan dito noon. Meron din tayong mga bagoong alamang, peanut butter, ubi jam, ayan. At ito yung pinakauna kong nag-viral video sa aking YouTube channel. At meron din tayo noong mga gourmet bangus. Yung bangus in olive oil, parang ganito rin. Kaya lang yun ay niluto sa pressure cooker. Maganda ito sa mga nakatira sa mga condo, sa mga apartment na pinagbabawal magluto ng mabaho. Pwede na kayo mag-imbak ng ganito. Bubuksan nyo na lang kapag kailangan kainin. Itong tinik nga crunchy at kinulang po yung ating kanin. Diba? Kahit kaunti lang yung kanin, hindi po siya maalat. Kaya gawin nyo po yung ganitong paraan. Tanggalin ang ulo, ang tiyan, ang buntot. Bago nyo iprito. Tsaka nyo kaliskisan. Nakakabitin. Ang lakas po ng hangin at ang lamig. Sa atin po ba, kamusta ang weather today? Mapaparami ka po sa kanin kapag ganitong ulam. Ang sarap ng aloe vera juice. Super refreshing. Gawin ko kaya yung aloe vera ko dito, napakalaki na. Paano po kaya gumawa? So ayan mga kaumami, kung nagustuhan niyo pang video, paki-share. Kung paborito niyo ang tuyo, itry niyo na ang ganitong paraan ng pagluluto. Meron ka ng ulam everyday na tuyo. Hindi mo na kailangan magmadaling magluto. At napakaganda rin pong pang negosyo idea. Subukan niyo pong panoorin yung aking video sa aking YouTube channel kung paano ko ginagawa yung gourmet tuyo na pang negosyo naman. Kasi iba yung proseso nila. Kailangan ko yun ilagay sa bote na maliliit, isa-isa. Thank you for watching. Paki-share po ang video. Baka ikaw namang susunod na mapadalahan ng 1 kyo at 5 kyo sa Pasko. Bye!